joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Okay, so magandang hapon po and welcome sa daily Bible study po ng His Community Church. So, nag-aaral po tayo sa New Testament and tinatry po natin na mapag-aralan siya sa chronological na way. So, ibig sabihin po yung pagkakasunod-sunod ng story. So, ngayon po ay nasa John chapter 4 po tayo. At kahapon, natapos natin yung verse 41. So, ngayon magpapatuloy po tayo sa verse 40. And ngayon magpapatuloy po tayo sa verse 41. Okay?
So, basahin muna natin yung konteksto sa 39 hanggang verse 42 muna. Okay? So, request ko po. Sige po, pakibasa Sister Renz. Pakibasa yung 39 hanggang 42. Sure, Brother Ryle. Pastor Ryan. Sige po, ma'am. John 4, verses 39 to 42. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nung dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila. At siya'y nanatili roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Okay, so salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. So tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig at biyaya. Tunay, Lord, na ang lahat po ay biyaya lamang. Unang-una, amin pong pag-aalala at pagpapasalamat sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob, ang buhay na walang hanggan sa pamagitan at sa pamagitan lamang ng iyong tanging anak na si Jesus. At salamat sa Espiritu Santo na paunang bayad na iyong ibinigay sa bawat isang tunay na mananampalataya bilang kasiguraduhan na ang bawat isa ay ligtas. At dahil dito kami ay tumatawag sa iyo, aming Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapatibay sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa pamagitan ng iyong salita na siyang patuloy na humuhubog sa amin, patuloy na nagpapalago sa amin upang kami ay mamuhay na naayon po sa iyong kalooban na nagpapakita ng iyong pagliligtas na siyang nagdudulot ng papuri po sa iyong pangalan. At salamat sa tagpo na aming binabasa ngayon na nangyari sa Samaria. Salamat, Panginoon, dahil sa mga katotohanang tinuturo mo po sa amin. Tunay nga, Lord, na ikaw ay karapat-dapat at ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so chine-check ko lang kahapon. So 41 po pala yung ating pong pinag-usapan kahapon. So verse 41, kung babalikan po natin, sabi po dyan, at marami pang sumampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang salita. And kahapon, tinanong ko po kayo kung ano yung nagiging epekto or resulta ng pag-aaral po no, ng salita ng ating Panginoon. So, yun, narinig po natin yung mga patotoo po ninyo and praise the Lord po no, dahil nakikita talaga natin yung kahalagahan at yung katotohanan ng salita na sinasabi na marami ang sumasampalataya dahil sa kanyang salita. So, patuloy na ini-encourage po ang bawat isa na magpatuloy po sa inyong pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral po no, ng salita niya. So, we praise God kasi hindi po tayo niya iniwan bagkus nandyan po yung kanyang salita. So, tunay na ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin sa pamagitan po ng kanyang salita. So, yung Biblia po na meron po tayo. Alright? So, patuloy po tayo sa verse 42. Sabi po dyan, sinabi nila sa babae. So, ngayon, may kita nyo po yung tagpo na kung saan yung mga Samaritano na sumampalataya at pumunta doon sa kung nasaan po ang Panginoong Hesus at nanatili ang Panginoong Hesus for 2 days. Yun po yung ating nabasa.
Ito ngayon yung parang naging feedback nila. Sabi diyan sa verse 42, sinabi nila sa babae, ngayon sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So ano po yung mga bagay na atin pong maobserbahan dito sa verse 42? Okay? So, at ano din po yung mga kahalagahan na dapat natin matutunan mula po dito sa verse na ito, no? So, unang-una, ano po yung masasabi nyo, observation nyo po dito sa unang parte na sinabi nila sa babae, ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi. No? So, ano po yung pinapakita po dito? No? Sa ano po? So, ito po ba ay nagpapakita ng discredit sa sinabi po ng babae? Kasi sabi diyan, ngayon sumasampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi. No? Dinidiscredit na po ba nila yung sinabi po ng babae? Hindi. Ay, hindi naman kasi. Kumbaga, nadagdagan na yung kanilang kaalaman. Na sila mismo rin kasi ang nakarinig, nakakita. Mhm. So, kumbaga, nadagdagan yung kanilang, mas tumibay pa yung kanilang paniniwala. Okay. Alright. So, kumbaga hindi po nila dinidiscredit, no? Bagkus, kumbaga, yun nga sa salita pa ni Brother Jess, kumbaga, nadagdagan yung kanila pong kaalaman, no? So, yes, tama po yun. Hindi po nila dinidiscredit. Ibig sabihin, hindi po nila pinapasawalang halaga na yung sinabi po ng babae nung Samaritana sa kanila. Bagkus, dito po natin makita na pinatotohanan nila. No? Hindi po pinapasawalang bahala, bagkus pinapatotohanan po nila yung sinasabi po or yung sinabi po ng Samaritana sa kanila. Na ngayon sila ay sumasampalataya hindi lamang sa sinabi ng babae, bagkus nakita nila at naunawaan nila yung katotohanan na kanila pong narinig mismo sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga po sa verse 40, nanatili po doon ang Panginoong Jesus sa loob ng 2 araw at yon sa pagtuturo po ng Panginoong Jesus, sila po ay sumampalataya sa Kanya. And actually, ito po yung ating panalangin talaga. At ito po yung ating hangarin lagi, no? Kung mapapansin niyo po, tayo po ay naghahayag ng ebanghelyo at atin po silang hinihikayat, no? At atin po silang, yun nga, hinihikayat na manampalataya po sa ating Panginoong Jesus. And hindi lamang doon nagtatapos, bagkus pagkatapos noon ay ini-invite natin sila sa pag-aaral ng salita or even pagsali po sa ating mga activities, no? Bible study or even yung Lord's Day. Bakit po? Upang sila po ay makarinig, no? Sila mismo ay makarinig po ng salita ng Panginoon, no? So, yun po ang kahalagahan. Yun po ang kahalagahan ng pag-aaral, pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. So, yun po. Sana nakikita nyo po yung pagbibigay ng halaga ng His Community Church sa salita po ng Panginoon. Sa nakaraan pong 2 or maybe siguro 1 taon or 2 taon na, no?
makikita nyo po doon na wala po tayong ibang ginagawa, kundi pag-aaral lamang po talaga ng salita. And ayun po, ginagawa natin lahat ng pamamaraan na kahit po tayo ay malalayo, kahit po tayo ay hindi magkakasama sa isang lugar, tayo po ay nag-set up ng ganito, yung online po na Bible study. Kaya makikita nyo, merong taga Dinalupihan, merong taga Novaliches, merong taga nasa Mindanao, and even para po sa kapakanan din ng mga hindi nakakasali sa atin, pinupursue natin yung pagla-live ng ating Bible study, praying na yung mga hindi nakasali ay sa kanilang mga free time, tingnan nila at makinig po sila sa Bible study. Not for the sake na wala pong ibang dahilan, bagkus ang tanging dahilan lamang po is upang marinig nila at matuto din sila sa salita ng Diyos. So yun po, sana maging isa to sa mga encouragement din sa inyo na bigyan po natin ng halaga din itong ginagawa natin. Kasi yun lang naman po talaga yung purpose. No? Kaya minsan nakakalungkot talaga kapag hindi po nakakasali yung iba. For me, malungkot ako para sa kanila kasi ito yung avenue. Ito ay isa sa mga pamamaraan na marinig po nila yung salita ng Diyos. So, ayun po, sana makita nyo din po yung kahalagahan nun. And sana maging ano po sa inyo yun na kumbaga make it gawin nyo po itong parang isang bagay na normal na din sa inyong schedule. No? Pero anyway, hindi po to sapilitan. Hindi po to sapilitan. Nasa sa inyo. And I believe napag-usapan po natin sa mga nakaraang araw na ang isa po sa tanda ng pagliligtas ng Panginoon is yung pagbibigay po ng desire. Yung desire po talaga. No? The desire upang makinig at matuto sa salita po ng ating Panginoon. So, sa darating po na linggo, ang atin pong topic is actually patungkol po sa mga hindi tunay na mananampalataya. Ano yung mga karakteristik na meron po ang hindi tunay na nananampalataya. Pero now, makita natin na isa po sa paglalarawan ng mga tunay na mananampalataya is yung pagkakaroon po talaga ng desire. No? The desire. So, unang-una, balik tayo sa verse 42. Ayun po, sila po ay sumampalataya dahil sila po mismo ay nakarinig at nakaunawa po ng salita ng Diyos. No? So, again, encouragement, patuloy nyo po yung sarili nyo pong pag-aaral. Nandyan po ang Biblia, na yan po ang salita ng Panginoon. So, basahin po natin at atin pong aralin. No? So, sabi nila, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. No? So, gaano po kahalaga itong pahayag nila? Ito pong parte na sinabi nila na kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, gaano po ito kahalaga sa tingin ninyo kung babalikan nyo po yung purpose ng pagsulat po ni Juan netong gospel na ito. So, gaano po ito kahalaga at nilagay niya po talaga itong tagpong ito no sa kanyang tawag dito sulat, no? So, anyone, baka meron po makapag-share sa kanila pong napag-aralan. Sige po. Habang hintayin ko po kayo na may kukunin lang ako. Wag na lang. So, yung mahalaga po dyan is, yung kahalagaan po actually
netong verse 42. Actually, sa tagpo po na nagsimula sa verse chapter 4, verse 1 hanggang dito po, verse 42, ito po yung pinakamahalaga. Isa po sa mahalaga dito is yung verse 26. No? Tatandaan niyo pa yung verse 26? Ano po sabi sa verse 26? Ito yung isa sa mga mahalaga din. Sabi niya sa verse 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So ano yung binabanggit dito ng ating Panginoon sa verse 25, na darating po ang Mesiyas, and verse 26, inihayag po ng ating Panginoong Jesus na siya ang Mesiya. Okay? And ang kahalagan po ng verse 42 is patotoo. Again, ito po ay testimony. Ibig sabihin, ito po ay patotoo na nagmula po sa mga hindi lang sa Samaritana, bagkus galing din mismo sa mga Samaritano, yung maraming Samaritano po na nanampalataya. At anong sinabi nila? Ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Now, tingnan nyo po yung pagkakasabi nila. Ito ang tagapagligtas ng sanlibutan. Okay? Ng sanlibutan. Now, gaano po ito kahalaga? Kasi, tandaan nyo po, ito po ay pasimula pa lang. Pagsisimula pa lang po ng ministeryo ng Panginoong Yesus. Sa unang taon pa lang po ito. Tandaan nyo po, 3 taon po ang ministeryo, no? Ito ay pasimula pa lang. Okay? And actually, mababasa natin mamaya kapag may time tayo, mababasa nyo po na babalik po ang Panginoong Yesus sa Galilea at babalik siya sa Cana. Natandaan nyo po ba ng kahalagaan ng Cana? Ano po nangyari sa Cana? Yung unang milagrong ginawa niya. Yes, yung pinakaunang milagro na ginawa ng ating Panginoong tubig. Jesus. 'Di ba? Ibig sabihin, doon po nagsimula. I mean, doon yung pagsisimula. And then ngayon pabalik siya doon. So, ibig sabihin, yung time na ito is again, pasimula pa lang po. And gaano po kahalaga sa simula ang paghahayag ng verse 42 na siya po ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ibig sabihin, sa simula pa lang po. Okay? Sa simula pa lang po, makita natin dito na ang tagapagligtas ay hindi lang para sa mga Hudyo. Okay? Hindi lang po talaga ito para sa mga Hudyo, bagkus ito po ay para sa lahat. Okay? Para po sa sanlibutan. Okay? Pag sinabi po nating lahat, again, hindi po to literal na lahat na bawat individual. Bagkus lahat dahil ang konteksto natin, kasi nga po iniisip po ng mga Hudyo para lang sa Hudyo. Okay? So pag sinabi nating sanlibutan, ibig sabihin, labas po sa Hudyo. Labas po ng Hudyo. Ibig sabihin, nandyan po yung Samaritan, yung sa Samaria, nandyan din po yung sa mga hentil, kumbaga. So yun po yung binabanggit dito. Na malinaw at sinama dito ni Juan na ang Panginoon ang tagapagligtas ng sanlibutan. So very clear. Salvation is not only sa mga Hudyo but para po sa lahat. Kaya ganyan po kahalaga na makita nyo dito sa kanilang pakikinig. Ibig sabihin ito po ay turo po ng ating Panginoong Yesus. Sa kanilang pakikinig sa ating Panginoong Yesus, kanilang nalaman. No? Tingnan niyo po yung word nila, nakarinig at nalaman naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So ibig sabihin, from verse 42, makita natin na tinuturo po ng Panginoong Yesus na siya ay hindi lamang po tagapagligtas ng mga Hudyo. Okay? Kasi kung matatandaan niyo po sa pag-uusap ng Panginoong Yesus at ng Samaritana, yung una pong nangyari, kung natandaan niyo po yung nangyari po sa verse 21, simula po verse 20 hanggang verse 24. Tandaan niyo po yung verse 20 hanggang 24. Di ba yun po yung time na nag-uusap po ang Panginoong Yesus at ang Samaritana patungkol po sa yung sinabi ng Samaritana na kayong mga Hudyo, sumasamba kayo sa Jerusalem, kami naman dito sa bundok na ito, yung Mount Gerizim,
And doon natin makita na kumbaga pinapakita doon na magkaiba, no? Na magkaiba yung pagsamba, or pinapakita doon na meron lang isang totoo, may isang tunay lang. So it's either yung sa mga Hudyo or yung sa mga Samaritana. Pero dito sa verse 42 naging malinaw na iisa lang po talaga ang tagapagligtas, no? At 'yon ay ang Panginoong Jesus. Okay? 'Yun po ay ang Panginoong Jesus. So ano po ito para sa atin? Ano po ito para sa atin? Ano po yung kahalagahan na marinig natin muli na ang Panginoong Jesus po ang tagapagligtas ng sanlibutan? What is it for us? Di po ba? Sige po. Ay, amen. Hindi kasi may kasiguruhan eh. Meron kasi mga saksi. Kaya ibig sabihin, yung pinaniniwalaan natin, sigurado na siya talaga yung tagapagligtas. Diba? Amen. Amen. So yun po yung kahalagahan nun, na mapaalalahanan ng bawat isa sa kasiguraduhan ng inyo pong kaligtasan. Okay, sa inyo pong kaligtasan. Kasi pag binabasa mo po ito, 'di ba? Tingnan niyo po yung patotoo po ng mga Samaritano. Sinabi talaga na sila na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, tinuturo po ito sa atin at pinapaalalahanan po tayo na ang ating pinaniniwalaan ay tunay nga na tagapagligtas. At hindi lang po 'yun. Ito ay paalala po sa atin na tunay nga na tayo ay naligtas kasi nakilala na natin yung tunay na tagapagligtas. And ano pong magiging resulta nito sa atin? Ano po yung magiging bunga nito sa atin? Actually, ang bunga nito is pagpapalakas po sa bawat isa. No? Na tayo ay napaalalahanan ngayon na meron lamang pong nag-iisang tagapagligtas. At alam niyo po ba yung kahalagahan ng salita dito na sanlibutan? Sabi diyan tagapagligtas ng sanlibutan. 'Di ba kanina ang ine-emphasize natin ang kaligtasan ay yun nga hindi lang sa Hudyo bagkus sa lahat. Meron pa pong isang importante na pinapakita ng salitang sanlibutan. Ano po 'yon? Pag sinabi pong siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, ano pong pinapakita po nun? At ito'y mahalaga. Actually, ito yung isa sa emphasis natin pag hinahayag natin yung gospel. Ano po 'yon? Kapag nabasa mong siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, ano po yung ano yung pinapahiwatig niyan? Ang nagbayad ng ating kasalanan. Okay. Yes. At ano pa yung parang mas malalim na ano nun? Na pinapahiwatig? Ibig sabihin, dalawa ibig sabihin yan. Una, kanina, yung sinabi natin na hindi lang sa Hudyo yung kaligtasan, bagkus sa lahat. Ano pa po yung pangalawa? And ito, again, very, very, very important, lalong-lalo na sa paghahayag ng gospel. Ano po yun? Palataya sa Kanya. Okay? Na sumampalataya sa Kanya. Malapit na po. Kaligtasan. Malapit na. So, pinapakita po niyan na wala pong ibang paraan upang ang tao ay maligtas. Tanging si Jesus lamang. Kaya nga sinabi siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, ng lahat. And anong pinapakita nun? Kasi siya lang ang tanging daan. Wala na pong ibang daan, wala na pong ibang pamamaraan upang ang tao ay maligtas. Tanging sa pamagitan lamang ni Jesus. At yun po ang ating inihahayag, lalong-lalo na po sa, yun nga, sabi ko nga po, kapag tayo po ay naghahayag ng ebanghelyo, na ang isang tao, kapag ikaw ay hindi, kumbaga, kapag ang tao ay nireject niya, no?
kapag ang tao ay hindi nanampalataya kay Jesus, wala na siyang ibang paraan. Ang taong iyon ay mananatili sa kanyang kasalanan at siya ay itatapon sa lawa na naglalagablab na asupre. At yun yung tinatawag natin na impyerno. Ganun po ang kahalagahan ng statement na to, na si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay wala na pong ibang paraan upang sila ay maligtas. Si Jesus lamang. Kaya kung ang tao ay hindi mananampalataya kay Jesus, siya po ay walang kaligtasan, siya ay walang buhay na walang hanggan, at walang ibang paraan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Tanging kay Jesus lamang. So mga kapatid, kung kayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, naway mapalakas po kayo ng verse na ito. No, naway ma-encourage po kayo ng verse na ito na kayo po ay nakakita at sabi nga nila, sila ay nakarinig at nakaalam. Ganon din po kayo. Kayo ay nakarinig at nakaalam na si Jesus lamang po ang tagapagligtas ng sanlibutan. And so mapalad po kayo kung kayo po ay nakarinig at nananampalataya kay Jesus. Di ba po? So ano po yung dahilan upang tayo po ay manghina? Di ba? Ano po yung dahilan upang tayo ay hindi makinig sa kanyang salita? Di ba? Ano po ang dahilan upang tayo po ay patuloy na magmalaki sa ating mga sarili? Di ba? Ano po ang dahilan ng pagmamalaki natin before God? No, ano po yung dahilan upang tayo ay magmatigas? Na sana, gaya nga po ng sinabi ni, I think si Arshan yun kahapon, dapat po talaga sa pag-aaral ng salita, makita nyo po kung sino tayo. Kung ano yung kababaan natin at kung gaano tayo walang kakayanan. Kasi kapag hindi po nakita ng isang tao na siya'y walang kakayanan, hindi po siya lalapit, hindi niya po makikita ang kahalagahan ng pagliligtas at biyaya ng Panginoon. And sa akin pong paghahanda para po sa message, actually yun yung yun yung main point po para sa Sunday. Ang isang hindi tunay na nananampalataya, hindi niya nakikita yung pangailangan niya sa biyaya ng Diyos. Kapag ang tao na naniniwala na meron siyang kakayanan, okay? Kapag ang tao nananatili sa paniniwala na meron siyang kakayanan na iligtas ang sarili niya or kakayanan na ang pagpapatawad ng Diyos sa kanya ay sa pamagitan ng kanyang ginagawa, mag-ingat po tayo sa ganyang pag-iisip. No? Ang tunay na mananampalataya, naunawaan niya na walang-wala siya. Kaya nga 'di ba Matthew 5, mapalad ang taong mahirap. Siguro basahin ko po Matthew 5. Kaya malaking tulong din po yung nasalihan ko po na pag-aaral po nung kahapon, na malaking tulong talaga na sa bawat po talaga pag-aaral at paghahayag ng salita ng Diyos, it must be redemptive. Ibig sabihin, para po sa mga naligtas na, ito ay magdudulot ng sanctification. Para naman sa mga hindi ligtas, ang salita ng Panginoon ay magdudulot ng salvation. So, yun po ang purpose talaga ng salita ng Panginoon. No? So sabi niyan sa verse 3, Matthew 5 verse 3, mapalad ang mga dukha sa espiritu. No? Mga dukha sa espiritu. Ibig sabihin, naunawaan nila na wala kaming kaya, wala kaming kakayanan. Talaga, wala talaga. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sila po ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. No? And verse 4, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalawin. Ibig sabihin, mga tao na nalulungkot. Kasi nga, kumbaga, naunawaan talaga nila kung gaano sila kaaba. No? Gaano yung, tama ba Dad? Aba? Gaano sila kaaba?
no? Na kumbaga ganun kalungkot kasi wala talaga. Pero sila po ay aaliwin, no? And verse 5, mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. You see the characteristics, no, dito sa beatitudes, no? And dagdagan pa natin, verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ibig sabihin, they recognize na wala talaga sila. That's why they thirst. That's why they seek. That's why they desire. That's why they want to learn more. No? That's why sila lumalapit kasi wala sila eh. Sapagkat sila ay bubusugin. They will be filled. Diba? So, mga kapatid, kung meron po kayo, kung meron man dito sa ngayon, yung nagiging mapagmataas, no, repent. Repent. Okay? Hindi po yan ang tamang paglapit or pagtanggap ng salita ng Diyos. You must repent, kapatid. Kung meron man pagmamataas sa'yo, no? Kung meron man po. Okay? Remember, tanda mo kung sino ka at kung sino siya. No? So, yun po ang salita ng Diyos. Wala na pong ibang daan. Wala na pong ibang tao na makakapagligtas sa atin. Tanging si Jesus lamang. Kasi siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. So sa mga nananampalataya, patuloy po kayo magpasalamat sa Panginoon. Pasalamatan yung Panginoon. Kasi sa kadami-dami, nakita nyo at nakarinig kayo at nalaman nyo yung tanging isa, nag-iisang daan para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan. Diba? So how can we stop praising God? No, kahapon may nangyari, nakita ko yung biyaya talaga ng Diyos na nangyari kahapon. No, and I will share it to you maybe sa Night of Psalms, Hymns and Prayers. Sabi ko nga kay Jamie, alam mo, more than, kasi ewan ko kung nagkausap-usap na sila, but anyway, basta grabe talaga ang biyaya ng Panginoon. Nakita ko yung biyaya niya, kung gaano niya niligtas ang isang pamilya mula sa napakalaking, alam niyo yun, hindi lang actually problema yun eh, but napakalaking epekto nun sa pananampalataya or even sa pag-aaral or paglapit nila sa Panginoon. Kaya sana, I'm praying na makita nyo po yun, yung family na yun. Hindi ko muna binabanggit, pero I hope na makita nyo po yung biyaya ng Diyos sa pangyayaring iyon. How God saved you. No? Kung paano po kayo niligtas ng Panginoon sa napakalaking pagsubok. It's still grace. It's still grace. Grabe yung grace ni Lord. No? So, pasalamatan niyo po ang Panginoon kasi biyaya lang po ang lahat. Biyaya lang po ang lahat. Grabe. Grabe talaga. No? Tunay, John 3:16. God so loved. So loved. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. And that's my prayer lagi sa inyo na makita niyo yung pag-ibig ng Diyos. Makita niyo po yung biyaya ng Diyos. Okay? So, dito lang po muna tayo, verse 42. No? So, bukas po, panibagong tag po siya. Although, actually, connected siya dito. Pero, another tag po, verse 43 hanggang 45. So, bukas po ay Friday. So, try nating tapusin po hanggang 45. Bukas po. Okay? So, patuloy po tayong magbasa, mag-aral, manalangin, and magpalakas. Encourage one another, no? By the way, bago po magtapos, sabihin ko lang po, Dad and Tito Bong, meron pong, may sinend ako actually, meron pong, para po sa mga tatay yon, yung parang, ano siya, para siyang, ano ba tawag doon, seminar, every Friday, 7:30 hanggang 9. Online lang naman siya. May registration naman 50. Kami na magbabayad noon. Pero sana sumali kayo kasi para matutunan nyo po yon yung paano po maging isang husband or maging isang tatay sa family. And then soon, maturo nyo po iyon sa mga soon na
ilalagay ng Panginoon sa atin ng mga tatay din. So okay lang po ba? Every Friday po 'yun, parang 19 sessions ata. Pero mura lang, 150 lang. So meron po silang libro na ginagamit. Actually, maganda yung librong iyon. Sinesearch ko po yun, hindi ko pa po makita. Yung kay William, ano? Yan po. Yan po. Tama po. Yan. Simula po yan bukas, 19. And Taga saan every... yung, Ha? taga saan yung, Taga Tacloban ata. Sa Visayas eh. Pero magtatagalog man yan sila, I think. Pero parang Amerikano ata yung magtuturo eh. Ewan ko lang. Hindi ko po sigurado pero mura lang kasi 150. So, sumali po kayo bukas. Okay lang po. Kasi hindi ko na magawang sumali. Meron akong ibang so sana kayo na lang muna. Okay lang po ba? Si Tito Bong, okay daw po siya eh. Ikaw, Dad? Okay lang? Sige, 1.5 hour lang naman, 7:30 to 9. Online lang siya. Kumain na lang po kayo before 7:30 para 8 to 9:30. Ay, 8 to 9:30 po ba? Oo. 8 pala, okay. Friday 7:19. Ayun. Tapos 8 to 9:30 p.m. on Telegram. Telegram. For everyone, 150 registration, one time voluntary. Oo. Back lecture and tama discussion. yun. Building a godly home. Yan. Building a godly home. A holy vision for a happy marriage. William Coach. Yan, tama. Yun po. So, yun, maganda po na makasali po. Actually, meron din sa mga babae, natapos na eh. Hindi lang natin nakita. Ngayon sa mga tatay. So, sali po kayo, pagandaan nyo po, no? 8 to 9:30 daw. So, ako na lang po mag-aayos. Babayaran ko po yun. So, sali na lang po kayo, no? Okay. Tsaka may recording kasi siya, so para mapanood ko din. Matuto din ako how to build a godly home, no? Hindi, matuturo din natin siya sa iba pa. Okay. Sige po, thank you po. Mag-pray po muna tayo, no? For closing. Let's pray. Panginoon, salamat po. Tunay na wala na pong ibang paraan. Tanging ang iyong anak lamang na si Jesus na siyang karapat-dapat na umako sa aming kasalanan, sa kasalanan ng mga makasalanan. At ito'y napatunayan sa kanyang pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. At tunay nga na siya ay bumalik sa kalangitan, sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang Ama. At salamat Panginoon dahil hindi kami iniwan bagkus nandyan ang Espiritu Santo na siyang aming katulong at nagpapalakas sa amin sa aming pamumuhay para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa kaligtasan. Salamat sa biyaya. Maraming salamat po. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. God bless po at I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you